kapatid, pamporma, pambahay o kahit na anong okasyon pa, lahat ng hanap niyong outfits, meron yan sa Taytay. Kaya naman ang bayang ito sa Rizal, tinaguriang ang ating pinagmamalaking garments capital. Sa ilang tala, sinasabing nagsimulang makilala sa pakikipagkalakalan ng Taytay, hindi pa man po tayo nasasakop ng mga Kastila. Dahil naman yan sa mga Chinese trader na madalas na nagagawi sa atin noon. May ilan niyang nagsasabi na posibleng nanggaling sa mga katagang hintay-hintay ang pangalan ng lugar. Pantawag pansin sa mga binibentahang Pinoy noon. Dati pa man, kilala na po ang mga katutubo rito na magaling sa mga kahoy at damit. Na-highlight pa yan noong panahon ng mga Espanyol kung saan ang mga babae natutong manahi habang naiiwan sa kani-kanilang mga bahay. Kalaunan, mas nahabi pa ang galing ng mga taga-Taytay nang may mga mayayamang pamilya nang namumuhunan sa kanilang mga produkto. Ang mga damit na kanilang mga nagagawa, nabibenta na sa iba't ibang lugar tulad ng Divisoria, Baclaran at Pasig. Fast forward noong 2008, nabigyan ang mga mananahi ng Taytay ng sarili nilang lugar para magbenta. At dyan na po isinilang ang sikat na ngayong Taytay Tiangge. Isa po yan sa mga ipinagdiriwang ng lugar sa kanilang taunang Hamaka Festival. Hamaka para sa hamba o door jam, makinang panahig at kabuhayan. Dito, ibinibida ng mga taga-Taytay ang kani-kanilang mga produktong kasuotan at mga gawang artwork mula sa kahoy. Pasasalamat na rin sa patuloy na pagtangkilik ng marami sa kanilang hanapbuhay. Dahil totoo, ang mga bunga ng talento tulad ng mga produkto ng mga Taytayenyo, dapat lang naman ibinibida at ipinagmamalaki sa buong mundo. Tulad na lang ng lagi nating paalala na ang K-Alaman ay K-Yamanan. Okay. Mga kapatid, ito po ang inyong K-Alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K-Alaman ay K-Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Okay?